Magandang araw po sa inyong lahat at naririto na naman po tayo upang talakayin po ang katotohanan mula po sa Biblia. Katotohanan po ang magpapalaya po sa atin mula sa kasinungalingang mga turo ni Satanas. Ayan. Dito po ay tatalakayin po natin yung binabanggit po sa talata 5 hanggang 8 ng Pilipos. Babasahin po natin kasi po ito po yung talata na sinasabi ng marami na kaya raw ito raw yung nagpapatunay na iisa ang anak at saka ang ama. Dito po nila, ito po yung ikinakatwiran po nila. Ngayon po ipapaliwanag po natin ito. Kagaya nga po ng nabanggit ko na po dati na dun sa may nag-comment po kasi dun sa ano po natin, dun sa ako at ang ama iisa. At sa sinasabi po nila dun na kaya raw iisa ang anak at ang ama ay dahil nga ang anak nung nasa lupa po, nandito po sa lupa ay hinubad daw po niya. O bagamat umiral siya sa anyong Diyos, ay nagpakababa daw po siya. Ganito po yung ating mababasa. Kung titignan po natin yung sa Pilipos 2, talata 5 hanggang 8, ganito po yung ating mababasa. Patuloy ninyong tularan ang pag-iisip ni Kristo Jesus. Tapos dito po sa 6, dahil kahit umiiral siya sa anyong Diyos, hindi niya inisip na mang-agaw ng posisyon o maging kapantay ng Diyos. Ayan, dyan pa lang po, kahit hindi po natin ipaliwanag, maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia na hindi niya inisip na mang-agaw ng posisyon o maging kapantay ng Diyos. Ayan po, ganyan po kapakumbaba ang ating Panginoong Hesus. Tapos sa 7, sabi po sa talata 7, kundi iniwan niya ang lahat ng taglay niya at nag-anyong alipin at naging tao. Ngayon, mamaya po sasagutin po natin bakit siya nag-anyong alipin at naging tao. Sabi diyan, kundi iniwan niya ang lahat ng taglay niya at nag-anyong alipin at naging tao. Ayon po yan sa 7, sa talata 7. Ngayon sa 8 po, higit pa riyan, nang ipanganak siya bilang tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Tingnan, makita natin dito na binabanggit yan na naging masunurin ang Panginoong Hesus hanggang kamatayan. Kanino? Mamaya po, tatalakayin din po natin yan. Kung bakit, kanino po ba siya naging masunurin hanggang kamatayan. Ngayon, para po malaman natin ang kasagutan dito, kailangan malaman natin na ang bugtong na anak ng Diyos, si Hesukristo, ang pinakamainam na halimbawa ng isa na may espiritong mapagsakripisyo sa sarili. Sa kanya pong pag-iral bago siya naging tao, ito po marami pong hindi nakakaalam nito, na sa kanyang pag-iral bago naging tao, ang kanyang buhay ay masaya at kasiya-siya sa sukdulang antas. Mayroon po siyang malapit at matalik na pakikisama sa kanyang ama at sa espiritong mga nilalang. Yung binabanggit pong mga espiritong mga nilalang dito ay yung mga anghel ng Diyos. Tapos bukod pa riyan, ginamit ng anak ng Diyos ang kanyang kakayahan, ang kanyang mga kakayahan sa mapanghamon at kapanapanabik na mga gawain bilang isang dalubhasang manggagawa. Binabanggit din po na ang Panginoong Hesus ay isang dalubhasang manggagawa. Ayon po yan sa Kawikaan, Kabanata 8, talata 30 at 31. Kaya tiyak na namuhay siya sa gitna ng mga kalagayang lubhang nakahihigit sa anumang bagay, na kailan may maaaring natamasa ng mga pinakamayamang tao sa lupa.
At ang pangalawa ay sa Diyos na Yehova, taglay niya ang isang mataas at pribilehiyong katayuan sa langit. Ayan. Ayan po, tignan nyo po taglay niya ang isang mataas at pribilehiyong katayuan sa langit. Kaya yan po yung dahilan kung bakit binabanggit po sa talata 7 na sa talata 6 po pala, sorry po, na siya ay umiral na anyong Diyos. Ang pagka-Diyos po ng Panginoong Hesus ay yung sa kanyang mataas na katayuan. Katulad po ni na Moises, yan tinawag din pong Diyos at Panginoon. Tulad ni Abraham. Saka maraming binabanggit na Diyos sa Biblia. Pero iisa lang po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pati ang Panginoong Hesus po tinawag pong Diyos. Diyos na makapangyarihan. Pero hindi po siya tinawag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya gayon man, sabi dito, balik po tayo sa Pilipos 2:7, na hinubad ng anak ng Diyos ang kanyang sarili at nag-anyong alipin. At napasawangis ng tao. Naging tao po siya. Yun, kusa niyang iniwan ang lahat niyang personal na mga kapakinabangan sa pagiging isang tao at ibinigay ang kanyang buhay bilang isang pantubos upang alisin ang pinsalang ginawa ni Satanas. Ayan po, ito po yung kailangan po nating malaman, ang katotohanan po. Kung bakit ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Dahil nga po sa upang alisin yung pinsalang ginawa ni Satanas. Ayon po yan sa Genesis 3, talata 1 hanggang 7. At saka sa Marcos, Kabanata 10, talata 45. Kaya yung nangangahulugan po yung pagparito niya upang mamuhay sa gitna ng makasalanang sangkatauhan. Sa isang daigdig na nasa kapangyarihan ni Satanas, na dyablo. Bakit po natin nasabing nasa makasalanang sangkatauhan sa isang daigdig na nasa kapangyarihan ni Satanas na dyablo? Kung babasahin po natin yung unang 1:5-19, ganito po yung sinasabi ng Biblia. Alam natin na tayo ay nagmumula sa Diyos. Ngunit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na masama. Di po ba? Kita natin na alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. Yan. Isa na masama. Sino po ba yung isang masama na yon? Walang iba kundi si Satanas na dyablo. Kaya nangangahulugan din ito ng pagbabata ng personal na mga kahirapan at di kaalwanan. Subalit anuman ang naging halaga nito sa kanya, si Jesus ay determinadong gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Ayon po yan sa Mateo, Kabanata 26, talata 39 at saka 1, Kabanata 5, talata 30 at 1, Kabanata 6 at talata 38. Kaya sinubok nito ang pag-ibig at katapatan ni Jesus sa sukdulan. Hanggang saan siya handang magsakripisyo. Kaya nakita natin dito na nagpakababa siya, ang sabi ni Apostol Pablo, at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, kamatayan, siya ay naging masunurin. Ayon po yan sa Pilipos, Kabanata 2, talata 8. Kaya mapagpakumbaba ring tinanggap ng anak ng Diyos o ni Jesus ang atas na pumarito sa lupa. Isip-isipin po natin kung ano ang kinailangan niyang iwan. Si Jesus po, siya ang arkanghel. At siya rin ang salita. Ang mismong tagapagsalita ng Diyos na Jehova. Ayon po yan sa 1, Kabanata 1, talata 1 hanggang 3. Nakatira siya sa langit, ang marangal na tahanan ng Diyos na Jehova, ng kabanalan at kagandahan. Ang mababasa po sa Isayas,
Kabanata 63, talata 15. Magkagayon man, ito nga po yung binabanggit na hinubad daw, hinubad ng anak ang kanyang sarili at naganyong alipin at napasawagis ng tao. Ito totoo naman po na nakasulat yan. Hinubad ng anak ang kanyang sarili at nag-anyong alipin at napasawangis ng tao. Ito po ay mababasa natin sa Pilipos, Kabanata 2, talata 7. Kaya guni-gunihin na lamang po natin kung ano ang nasasangkot sa kanyang atas dito sa lupa. Inilipat po ang kanyang buhay sa sinapupunan ng isang berheng Hudyo. Sino po ba yung berheng Hudyo na tinutukoy dito? Ito po ay walang iba, si Maria. Kaya para doon lumaki sa loob ng 9 na buwan at maging isang sanggol. Isinilang siya bilang isang walang kalaban-labang sanggol sa sambahayan ng isang maralitang karpintero. Ito po ay si Jose. At pagkatapos ay lumaki at naging isang paslit, bata at teenager. Bagamat sakdal siya, sa buong panahon ng kanyang kabataan, ay nagpasakop siya sa di sakdal na mga magulang. Ayan po si Jesus. Nagpasakop siya sa kanyang ama, si Jose, at sa kanyang ina, si Maria. Yan po ay mababasa natin sa Lucas, Kabanata 2, talata 40 at talata 51 at 52. Kaya pambihira ang kapakumbabaang ipinakita dito ng Panginoong Hesus. Kaya matutularan ba natin ang kapakumbaba ni Hesus at magiging handang tumanggap ng mga atas na kung minsan ay waring mababa? Kaya kung talagang sinasabi po natin na alagad po tayo ng Panginoong Hesus, ay kailangang tularan po natin ang kanyang kapakumbabaan. Halimbawa po, nung dahil sa kawalang interes, panunuya o pagkapuot ng mga tao, waring nagiging mababa ang ating atas kung tayo ay alagad ng Panginoong Hesus na mangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ayon po yan sa Mateo 28, talata 19 at 20. Pero gayon man, kung magbabata tayo sa gawaing ito, maaari tayong makatulong sa pagliligtas ng buhay. Ayan po, yan po yung ginagawa ng tunay na mga alagad ng Panginoong Hesus. Ano man ang maging kalagayan, malaki ang matututunan natin hinggil sa kapakumbabaan at masusundan natin ang mga yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po, kung gagawin po natin yung mga bagay na yon, yung mga ginawa po ng Panginoong Hesus. Kaya bakit handang ibigay ni Hesus ang kanyang buhay? Upang magkaroon po ng tamang pagkaunawa sa kung ano ang handang gawin ni Hesus, pag-isipan ito. Sino po ang tao ang handang iwan ang kanyang pamilya at tahanan para lumipat sa isang banyagang lupain kung alam niyang hindi siya tatanggapin ng karamihan sa mga naninirahan doon? At daranas siya ng kahihiyan at pagdurusa at napapatayin siya sa dakong huli. Isaalang-alang ngayon ang ginawa ni Jesus bago po siya pumarito sa lupa. Mayroon po siyang natatanging posisyon sa langit sa piling ng kanyang ama. Napakaganda ng ng Panginoong Hesus yun, ang kalagayan niya. Gayunman, maluwag sa kalooban na iniwan ni Jesus ang kanyang tahanan sa langit at pumarito sa lupa. Bilang tao, ginawa niya ito kahit na alam niyang hindi siya tatanggapin ng karamihan at nadaranas siya ng matinding kahihiyan, labis na pagdurusa at isang masakit na kamatayan. Ayon po yan sa Pilipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang 7. Yun pong binasa po nating teksto sa nauna nating kanina po yung sinabi po natin. Kaya, ano po yung nagudyok kay Jesus na gawin ng gayong pagsasakripisyo? Ginawa po ng Panginoong Hesus yan dahil sa pag-ibig niya sa kanyang ama. Ayan po. Ayan po yung paliwanag po natin mula po sa Biblia
kung bakit tinatawag si Jesus na anyong Diyos. Ayan po yung maliwanag pong kasagutan. Kailangan po kasing malaman natin kung ano yung kalagayan ni Jesus bago siya pumunta po dito sa lupa. Yun po yung napakagandang pag-aralan po natin. Bulay-bulayin po natin, pag-isipan po nating mabuti. Kasi po kung magbabase lang po tayo sa isang teksto o makikinig lang po tayo sa sinasabi po ng iba na ganito, siya ay Diyos dahil siya ay naganyong Diyos, maililigaw po tayo nito. Kaya kailangan himay-himayin po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Huwag po tayong umasa sa sarili nating unawa. Ayan po yung pinakamahalaga sa Biblia upang maunawaan po natin ito. Humingi po tayo ng banal na espiritu sa Diyos na Jehova upang sa gayon ibigay po niya sa atin yung lihim o kung ano man po yung hindi natin maintindihan sa kanyang salita, kasi hindi po niya ibinibigay ito sa mga mapagmatas na tao. Ibinibigay niya po ito sa mga handang tumanggap sa kanyang salita, yung mga mapagpakumbabang tao. Kung paano po yung pinaliwanag natin kanina, yung kapakumbaba ang pinakita ng Panginoong Hesus. Nandaan niyang gawin ang lahat para sa kanyang Ama dahil sa pag-ibig. Kaya ganyan din po ang ginagawa namin ngayon. Kaya po kami nangangaral dahil po sa pag-ibig po namin sa lahat. Hindi po kami nagtatangi, hindi po kami namimili ng tinuturuan namin. Ayan po. Sana po naging maliwanag po sa inyong lahat at magandang araw po muli sa inyong lahat.